26 case ang naipanalo niya. Hindi siya peking abogado ito, 26 case ang naipanalo niya. Yung pa kayang isa na claiming na abogado walang naipanalo. Kung kailan nakapagpanalo na ng 26 na kaso sa korte sa Kenya sa 26 case ang naipanalo niya. Hindi siya peking abogado ito, 26 case ang naipanalo niya. Yung pa kayang isa na claiming na abogado walang naipanalo. Ang tawag mo doon, bugok. Bakit bugok? Walang laman ng utak, bugok. Alam mo yung bugok, di ba? Itlog yun na bulok sa loob. Parang siya, utak niya, bulok na. lang nabisto ang isang peking abogado. Ayon sa ilang ulat, hinak o illegal na pinasok ng suspect na si Brian Mwenda ang portal ng Law Society of Kenya. Dito raw pinilitan ng suspect base sa kanyang impormasyon ng account ng isang lehitimong abogado na kapangalan niya. Ito umano ang ginamit ni Mwenda para magpanggap na abogado. Pero nabiso ito ng katukayo niyang abogado kaya isinumbong siya. Hawak na ngayon ng Kenyan Police si Mwenda. Kakailanganin niya ng totoong abogado lalo't nahaharap siya sa kasong false pretenses o panloloko. Alam mo bakit ko pinapakita sa inyo ito? Ito pinapakita ko sa inyo ito dahil doon sa panlalait ni Attorney Libayan na lagi niyang paulit-ulit na sinasabi, seryoso na ito, na pag hindi ka abogado, parang hindi ka madunong, wala kang alam. Parang ganon lagi sa kanya. Kaya nga takot siya makipagdebate sa atin. Kasi sinasabi niya na kesyo daw, hindi naman daw ako abogado. Ito ang isang patunay na kahit hindi abogado, nakapanalo ng kaso. Ano ibig sabihin nun? Isipin mo hindi siya abogado, hindi siya pumasa ng bar. Yet, naipanalo niya 26 na kaso. Hindi biro makapagpanalo ng 26 na kaso. 3 nga, 5, di nga biro yun, 26 pa kaya. Na kaso ang naipanalo. Ibig lamang sabihin po nun, wala ho yan sa titulo. Wala ho yan sa abogado ka. Hindi ko sinasabing, huwag kayo mag-abogado Hindi yun ang punto ko dito. Ang punto ko dito, ang karunungan ng isang tao ay hindi yan nababase sa iyong titulo. Tandaan nyo ho yan. Wisdom, hindi ho yan nakukuha lang dahil ikaw ay may titulong abogado. Sa katunayan, meron nga diyang abogado, wala nga na ipanalong kaso. Ayun na. Nag-vlog na lang. Hindi, kaya nga ako nagtatanong di ba? Ako, hinahamon ko nga yan si Libayan Sa totoo lang. Sinasabi mong may naipanalo kang kaso. Sige nga, pangalanan mo yung mga naipanalo mong kaso. Sige. Kung ayaw mong pangalanan yung mga naipanalo mong kaso, pangalanan mo na lang yung mga natatakan mong notaryo. Sige na. Para naman masabi natin may accomplishment ka. May notaryo ka. Di ba? At least na notaryo mo, di ba? Naging may silbi ka sa bayan. Yung unjust vexation daw ni Nico David. Hindi ako, nagtatanong lang ako. Ito, seryosong tanong ito. Seryosong tanong. Ano ho ba ang naipanalo nyong kaso versus sa natalo nyong kaso? Kasi ang sigurado kaming lahat, kaming mga nakikinig at nagsusubaybay sa malimong mga banat, sigurado kami talunan ka sa debate. Yun. Sigurado kami doon. Kaya nga kung ayaw mong pangalanan yung naipanalo mong kaso o kahit yung natataka mo na lang na notaryo. Payag na kami doon.
Hindi, uy, wag yung ginaganon-ganon yung mga abogadong nagdonotaryo, ha? Kung wala sila, walang kontrata. Wala mabubuong loan contract at hindi makaka-scam yung mga scammer. Kaya wag yung inaano-ano yung mga nagnonotaryo, ha. Hindi. Ito lang naman para ini-encourage ko lang kayo kasi minsan hindi ko nga maintindihan yung mga kabobo, yung mga followers niya, yung kulto niya, ha, hindi ko maintindihan. Nilalait na silang harap-harapan. Ay hindi, indirectly pala. Naks naman. Indirectly silang nilalait by saying na pag hindi ka abogado, hindi ka maalam. Pag hindi ka abogado, wala kang karapatang makipagdebate. Pag di ka abogado, wala ka. Di ba? Harap-harapan na sinasabi dun sa kulto niya, sila naman palakpak tenga. Ako, sinasabi ko lang, ito lang, simple lang sinasabi ko sa inyo. Hindi mo masasabing hindi porket abogado ay bobo na. Marami dyan magagaling at matatalino. Yung iba wala lang pagkakataon na mag-aral ng abogasya. Dahil wala ng pera, alam naman natin, may prilo yan, di ba? Tapos saka ka pa magkukuha ng law at wala kang oras. Maraming ganyan eh. Yung wala ng oras kasi nga, they have to work. Ako, ganyan ako eh. Palusot. Hindi, totoo ganyan ako. Sa katunayan, nung nagka-college ako, kailangan ko mag-earn. Kaya nagbabanda na ako noon habang nasa college, UP College of Music. Nagbabanda na ako doon. Walang biro yun. Gabi-gabi puyat ako noon kasi nagbabanda na ako noon eh. As in, tumutugtog na ako noon. Puyat ako gabi-gabi. Kaya pumapasok ako late. Kaya yung aking subject, okay, lunchtime until in the afternoon lang. Kasi hindi naman umaabot ng gabi yung subject dun. So, anong nangyari sa akin, nag-overstaying ako sa UP. Kaya ako nasipa. Hindi naman po ako nasipa dahil sa, nag-overstaying na ako. Kasi nagpalit kami ng dean. Yung dean namin, kasi, eto walang biro to. Sa UP kasi, meron ng unwritten rule among all the musicians. Kasi kahit nga yung teacher namin, rumarakit din eh. Talagang tumatagal. Umaabot minsan ng 10 years yung mga musikero doon. Dahil nga, ini-stretch nila kasi rumarakit sila. Understandable, yung mga musikero kailangan rumakit. Di ba? Nung nagpalit kami ng dean, yung dean namin, biglang nagmagaling. Sabi niya, lahat ng 5 years and above, sisipain na natin. Totoo, walang biro. So, lahat ng 5 years, pataas, tinanggal. Ang daming natanggal nung kahit mga magagaling na musikero, mga kilalang musikero, tinanggal. Kasi overstaying na daw. Kasi nga, dahil nga, doon una, medyo gracious yung aming dean. Kaya ako nawala doon.